Nanindigan ang Malacanang na mas marami nang nagawa si Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng mahigit 2 taon sa pwesto kung ikukumpara sa mga nagawa ng Arroyo at Aquino administration. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Kung ang pag-uusapan ay policy reforms at mga proyektong pang-infrastruktura, ayon sa Malacanang, angat pa rin ang mga nagawa sa unang 2 taong panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte kumpara sa mga nagawa ni na dating Pangulong Gloria Arroyo at Noynoy Aquino sa loob ng 15 taon. Ito ang sagot ng Malacanang sa naging pahayag ni House Speaker Arroyo na dapat umanong gumawa ng tangible result ang pamahalaan upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga mahihirap na Pilipino. Ayon naman kay Budget Secretary Benjamin Diokno, 3 bagay ang magpapatunay ng mga accomplishment ng pamahalaan sa ilalim ng Duterte administration. Ang paglago ng ekonomiya, ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang mga proyektong infrastruktura. Kung ikukumparaan niya sa lahat ng administrasyon pagkatapos ng panunungkulan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, kita na nakaaangat sa lahat ang Duterte administration sa unang 2 taon nito. Sa mga nakalipas na administrasyon, 2% lang anya ang bahagi ng infrastructure spending sa gross domestic product ng bansa, subalit umabot ito sa mahigit 6% sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Okay, we hit the ground running. Because every administration would have maybe 1 or 2 years to adjust. Okay, you hire new people, etc. And so you look at the performance. Growth is number 1. Number 2 is inflation. Pinoy's inflation was much lower, and that is because of the global recession. The third one, of course, which is very important, is infrastructure spending. Subalit para sa research group na Ibon Foundation, ang inflation rate noong 2018 ang pinakamataas sa nakalipas na 10 taon. Mabagal din nila ang paglago ng ekonomiya ng bansa at patuloy ang paghihirap ng maraming Pilipino dahil sa mga polisiya ng Administrasyong Duterte, kabilang na ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga establishmento na hindi makikiisa sa gagawing rehabilitasyon ng Manila Bay. Ayon sa punong ehekutibo, ipasasara niya ang mga ito kung patuloy silang magtatapon ng dumi sa Manila Bay. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Inatasan na ni Pangulong Rodrigo Duterte sina Environment Secretary Roy Cimatu at Interior Secretary Eduardo Anyo na simulan na ang paglilinis sa Manila Bay. Kaalinsabay nito, nagbabala ang punong ehekutibo sa mga establishmento gaya ng mga hotel sa paligid ng Manila Bay na nagtatapon ng kanilang mga dumi sa look. Ayon sa Pangulo, kung hindi makikipagtulungan ang mga ito sa pamahalaan, mapipilitan siyang ipasara ang mga ito. Ginawa ng Pangulo ang pahayag nang dumalo siya kahapon sa Barangay Summit on Peace and Order na dinaluhan ng mga kapitan at kagawad sa mga barangay ng Metro Manila. Kung mga hotel, yung palabas na yung mga turista, lagyan ninyo yung water treatment yung hotel nyo. Pag hindi, sirahan ko yan. Huwag mo akong hamunin. Kung wala tayong turista, di wala. Hindi naman tayo mamamatay. You do something about your waste there, or otherwise I will close it. Una nang ipinahayag ng Malacanang na nais gamitin ni Pangulong Duterte ang bahagi ng pondo ng bubuwaging road board para i-rehabilitate ang Manila Bay. Nais maging malinis ng punong ehekutibo ang naturang look sa ilalim ng kanyang termino, subalit maraming prosesong kinakailangang pagdaanan. Hindi rin tiyak kung kailan ito masisimulan dahil kailangan munang buwagin ang road board at aprubahan ng batas upang magamit ang pondo nito sa Manila Bay Rehabilitation. Posible namang maglabas ng executive order si Pangulong Duterte hinggil sa naturang rehabilitasyon. Dahil ang laki ng Manila Bay, ang daming rivers na lilinisin. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Pasay City. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine HIV and AIDS Policy Act of 2018. Ito ang batas na magpapalakas sa mga polisiya ng pamahalaan laban sa paglaganap ng HIV at AIDS. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo,
Pinirmahan ito ng punong ehekutibo noong December 20 at nagpasalamat sa mga stakeholder at mga mambabatas sa nagsulong ng naturang batas. Napapanahon ang pagkakapasa nito dahil ang Pilipinas ang may pinakamataas na kaso ng HIV sa Asia-Pacific region mula 2010 hanggang 2016. Bukod sa pagpapalawak ng kaalaman ng publiko hinggil sa HIV at AIDS, layon din ng batas na ito na makapagkapaloob ng naakmang lunas, pangangalaga at suporta sa mga Pilipinong may HIV. Nangunguna sa pinakabagong senatorial survey ng Pulse Asia ang mga kasalukuyang nakaupong mga mambabatas sa bansa. Ngunit ayon sa isang political analyst, ang totoong laban ng mga tatakbo sa posisyon ay sa pagpasok pa ng campaign period sa Pebrero. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang mga kilalang pangalan sa mundo ng politika ang mga nangunguna sa Senatorial Preferences Survey ng Pulse Asia. Sa 1,800 respondents na tinanong kung sino ang kanilang iboboto kung isasagawa ngayon ng halalan, nanguna sina Senators Grace Poe, Cynthia Villar at Sani Angara, Pia Cayetano, Lito Lapid, Senators Nancy Binay, Coco Pimentel. Mula pang 8 hanggang 30 ay pumasok sina Serge Osmeña, Bong Revilla, Amy Marcos, Jinggoy Estrada, Ronald Bato de la Rosa, Mar Rojas, J.V. Ercito, Bam Aquino, Bongo, Francis Tolentino, Juan Ponce Enrile, Freddy Aguilar, Agnes Escudero, Nery Colmenares, Jiggy Manicad, Willie Ong, Harry Roque, Dong Mangudadatu at Lorenzo Erin Tañada. Nagpasalamat naman sina Senators Grace Poe, Angara at Aquino sa resulta ng survey. Ngunit ayon sa political analyst na si Ramon Casiple, maaga pa para makita sa survey ang mga posibleng manalo sa darating na 2019 midterm elections. Ang tunay na laban anya ay posibleng makita sa darating na campaign period sa Pebrero. Nag-isip niya yung tao kung sino ba yung butuhin niya. Nagbumukas na yung isip niya kung ano ba yung campaign na propaganda mo. Ano ba yung binibenta mo sa sarili mo. Halimbawa, kung merong senatorial debate, sa mga TV, meron naman yung tao na gano'n. Malaking impact yun, Ayun ang isang proven na factor during the campaign. Makapagbago ng isip yan. Isinagawa ang survey matapos o sa kalagitnaan ng mga issue tulad ng paglalabas ng desisyon ng Sandigan Bayan na guilty sa graft si Ilocos Norte Representative Imelda Marcos, pagpapawalang sala kay dating Senador Bong Revilla Jr. sa plunder case na may kaugnayan sa pork barrel scam, ang pag-aproba ng Kongreso sa extension ng martial law at pag-aproba ni Pangulong Duterte sa rekomendasyon ng kanyang economic managers na ituloy ang pagtataas ng excise tax sa produktong petrolyo ngayong 2019. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Pinauubaya na ni Attorney Francis Tolentino sa Senate Electoral Tribunal at sa publiko ang kahihinatnan ng kanyang election protest sa pagkapanalo ni Senator Leila De Lima. Subalit, iginiit nito na mabagal ang pag-usad ng kanyang reklamo kahit sapat ang mga inilatag nilang ebidensya. Ito ang balita ni Grace Cassin. Sa programang Get It Straight with Daniel Razon kanina, sinabi ni Attorney Francis Tolentino na tiwala siyang sapat ang inilatag nilang ebidensya sa Senate Electoral Tribunal upang maipanalo ang election protest laban sa pagkapanalo ni Senator Leila De Lima. Subalit giit nito, sadyang mabagal ang proseso. Bago maghain ng Certificate of Candidacy para tumakbong senador noong Oktubre, naghain ng mosyon sa Senate Electoral Tribunal si Tolentino upang pansamantalang suspindihin ang pagdinig sa kanyang protesta. Ayon sa dating kalihim, hindi ito nangangahulugang natanggap na niya ang pagkapanalo ni De Lima. Parang inabandon na ninyo yung petition na yan by filing your Certificate of Candidacy for this election. Knowing fully well the consequences, maaring i-dismiss ng SET yung kaso dahil tumatakbo na nga uli ako. Pero ibabalik ko rin po muli doon sa hindi siya nag-file ng counter-protest. So parang tinatanggap mo yung laman ng pleadings ko Kasi hindi mo na kinounter. Samantala ayon kay Tolentino, iginagalang pa rin niya ang Commission on Elections kaya muli siyang tumakbo sa halalan. Ito ay kahit naranasan umano niya ang pandaraya noong 2016 elections.
Ayon kay Tolentino, kung mananalo siya sa darating na May polls, isusulong nito ang pagbalangkas sa mga batas na magpapalakas sa local government unit, disaster preparedness, sektor ng transportasyon at ang pagsusulong ng federalismo. I've been a mayor for several terms, MMDA chair. Hindi po ako nagkakaso sa ombudsman. Kahit isa. Sabihin ba nun, magaling kayo magtago? O... Hindi naman po. Hindi po. Ibig sabihin, the records will show na kahit sa piskalya, I can have certifications to show. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipatatanggal ng Commission on Elections ang malalaking posters at tarpaulins ng mga kandidato bago magsimula ang campaign period sa Pebrero. Babala naman ng isang election law expert, bawal mangampanya para sa isang kandidato ang mga ahensya ng pamahalaan. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Sa ilalim ng Republic Act 9006 o ang Fair Elections Act, may mga limitasyon para sa campaign ads, posters at paglabas sa telebisyon at radyo ng mga kandidato. Halimbawa, dapat ay hindi lalagpas sa 2/3 feet ang sukat ng ipapaskil ng mga poster at tarpaulin. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, maaaring atangan ng election offense ang isang kandidato na hindi magtatanggal ng campaign materials na labag sa itinakdang sukat at wala sa common posting area. Oras na magsimula ang panahon ng kampanya sa February 12. Right now, you go anywhere, you see big tarps, you see big posters, all of which are in violation of at least two provisions of the rules. First, size, because they're larger than 2 feet by 3 feet, and location, because they are not located in common poster areas. If at the start of the campaign period, these materials remain there, then they are obviously in violation. Ayon pa kay Jimenez, obligasyon ng kandidato na ipatanggal ang anumang materyales na ginagamit sa kanilang pangampanya na labag sa panuntunang itinakda ng poll body. Pero ngayong hindi pa nagsisimula ang campaign period, malaya ang mga kakandidato at ang kanilang mga taga-suporta na magpaskil ng kung ano-anong campaign ads, posters at tarpaulins. Babala naman ang isang election law expert sa mga opisina ng gobyerno, bawal silang mangampanya para sa isang kandidato. Bawal na bawal yan. Ang lahat ng government officials and employees cannot be engaged in partisan political activities. Hindi naman ako nangangampanya pero doon sa aking may upuan talaga nandun yung pagkalaki-laki, yung pagmumukha ng kandidatong gusto kong ma-endorse o kaya doon sa mismong computer ko. You're engaged in partisan political activity. Ayon pa kay Attorney Garcia, hindi maibibilang na election offense sa kandidato ang pagsuporta ng mga ahensya ng pamahalaan. Ngunit posibleng matanggal sa pwesto ang isang empleyado ng pamahalaan na mapapatunayang nag-e-endorso ng kandidato. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Hindi maipatutupad ngayong Enero ang tranche ng salary increase para sa mga kawani ng pamahalaan ayon kay Budget Secretary Benjamin Diokno. Ito ay matapos bigong maipasa ng Kongreso ang 2019 proposed national budget bago matapos ang taong 2018. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Sinagot ni Budget Secretary Benjamin Diokno ang mga pahayag ni House Majority Leader Rolando Andaya Jr. na nasa Department of Budget and Management ang lahat ng kinakailangan upang maipagkaloob ang dagdag sahod sa mga kawani ng pamahalaan kahit hindi pa naisabatas ang panukalang pambansang pondo para sa taong 2019. Ayon sa kalihim, hindi nila maipagkakaloob ang salary hike kung walang legal na basihan. Batay sa nakasaad sa Executive Order No. 201 Series of 2016, maipatutupad lamang ang ika-4 na bahagi ng salary standardization sa pamamagitan ng itinakdang pondo ng Kongreso. Pero ayon sa kalihim, oras na maipasa ng Kongreso ang 2019 General Appropriations Act, maipatutupad na ang salary increase. Pending the passage of the 2019 General Appropriations Bill, government employees will continue to receive salaries based, or rather indexed to the third tranche of the compensation adjustment. The implementation of the fourth tranche of compensation adjustments will be applied retroactively from January 1, 2019, once the 2019 General Appropriations Bill is passed. Okay, so
Nilinaw din ng kalihim na bagaman may Congress Resolution No. 3 Series of 2018 na nagpapalawig sa validity ng 2018 national budget. Ang sakop lang nito ay ang capital outlay, maintenance and other operating services at hindi kabilang ang personal services o sahod ng mga kawani ng pamahalaan. Pinabulaanan din ito ang pahayag ni Andaya na naipagkaloob noong 2018 ang dagdag sahod sa mga tauhan ng militar nang walang funding source sa GAA 2018. Ayon kay Andaya, kinuha ang pondo sa Miscellaneous Personnel Benefits Fund sa ilalim ng Personal Services ng 2018 National Budget. Samantala, inaasahan namang maipapasa sa Senado ang panukalang pambansang pondo para ngayong taon sa ikatlong linggo ng Enero. Pagkatapos nito, raratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso at saka susuriin line by line ng tanggapan ni Pangulong Duterte at ng DBM bago tuluyang pirmahan ng punong ehekutibo. So that big document, we'll have to compare what we sent to Congress and what came out of Congress, line by line. And then we'll have to make a judgment of whether the President will exercise what is called line item veto power. Line item veto power. The President can actually cross out items that he doesn't agree with and then sign the budget, and that's good as sign, right? Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Inatasan ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Año ang Philippine National Police o PNP na maglabas ng kautusan na magbabawal sa mga pulis na uminom sa mga pampublikong lugar. Ayon kay Año, kasunod ito na naging direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dapat uminom sa mga bar, nightclubs at iba pang pampublikong lugar ang mga pulis. Ayon sa kalihim, dapat ay maging halimbawa dito ang mga senior officials ng PNP sa mga kapwa pulis. Anya, tama ang sinabi ng Pangulo na nawawala ang respeto ng taong bayan sa mga pulis kung nakikita silang umiinom sa mga pampublikong lugar. Ang lalabag dito ay maaaring sampahan ng kasong administratibo. Hindi natuloy ang pagbabalik ng unang batch ng mga basura sa South Korea na nakatakda sana ngayong araw. Ayon kay Mindanao International Container Terminal Port Collector John Simon, sa Sabado pa darating ang cargo ship na magdadala ng mga basura pabalik sa South Korea. Pinaghatian ng pamahalaan ng Pilipinas at South Korea ang gastos sa pagpapabalik ng mga basura. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa consignee ng shipment na Verde Soco Philippines. Bilang law enforcement agency, ipatutupad ang batas. Ang batas ay bawal sa atin ang mga ganyang klaseng kargamento, kaya tayo ay may kapangyarihan para sila paalisin sa bayan natin. Agad na nilinis ng mga street sweepers ang rutang dinaanan ng taunang kaslasyon. Ilang kalsada naman sa ruta ng prosesyon ang bukas na sa mga motorista. Mula sa Binondo, Manila, ito ang balita ni JL Asayo live. Yes, JL. Monica, simula Luneta hanggang dito sa paglagpas ng Jones Bridge ay puspusa na ang paglilinis na ginawa ng mga street sweepers. Kanina binalikan ng UNTV News and Rescue ang kalsadang dinaanan ng prosesyon at makikita natin na talagang malinis na yung mga daan. Hindi tulad ng mga nagdaang taon ay talaga namang inabot ng mahabang oras bago ito malinis. Pero Monica, makikita mo sa may Center Island yung mga tanim na halaman doon. Dito sa may bandang Liwasang Bonifacio, City Hall ng Maynila, ay mga nasira na dahil ito natapakan o nadaanan ng mga devotees na nagdaan din doon. At mapapansin din natin dito sa may bandang grandstand, yung mga pulis na talagang nagpapahinga ay nakita natin yung pagod din nila doon ay napakahaba naman talaga ng duty na kanilang inilaan dahil sa pagbabantay ng seguridad sa magdamag hanggang sa ngayon. At pero bago yan, Monica, kaninang umaga nagbantay ang UNTV News and Rescue sa preparasyon ng Philippine Coast Guard, ng PNP at ng Red Cross. At makikita natin dito yung mga kaninang umaga, yung mga rubber boats na paikot-ikot lang at nagbabantay doon nga sa seguridad ng mga devotees. Dahil sa mga nagdaang taon, may mga reports din na nalalaglag yung mga
sumasama dito sa prosesyon. Kaya naman handa rin yung kanilang mga gamit na mga pang scuba diving, yung mga equipment na yan, para kung sakaling may mahulog ay agad din naman nilang masasaklolohan. Of traffic, Monica, bukas na sa mga sasakyan yung Jones Bridge at ilang bahagi din ng Padre Burgos dyan. Kung magagaling ka ng Rojas Boulevard na papunta naman dito sa Binondo ay banayad naman ang daloy ng trapiko. Pero kung pupuntahan mo ay ang lugar na bandang papunta dito sa may Santa Cruz at Binondo ay hindi pa muna yan possible sa mga sasakyan dahil makapal pa rin ang bilang ng tao dyan. Samantala patuloy pa rin sarado ang Quezon Bridge at ang Quezon Avenue, ayan ay bahagi dyan, Monica, ng Quiapo area. Kaya sarado pa rin yan sa mga oras na ito. At sa ngayon, lifted na yung no sail zone dito sa may Manila Bay. At sa ngayon ay nakakaranas pa rin tayo ng signal jamming. Ngayon tinanong natin yung isa sa mga police officers dito kung anong oras ba mawawala or malilift din yung signal jamming dito, hindi sila makapagbigay ng definite time. Ayan ay dapat nating intindihin din para na rin sa kapakanan at seguridad ng mga tao. Monica. Maraming salamat, JL Asayo. Live na nag-uulat mula sa Binondo, Manila. Pinagmumulta ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kontraktor ng MRT-7. Ito ay matapos magdulot ng matinding traffic sa Commonwealth Avenue ang konstruksyon ng riles ng MRT-7. Ito ang balita ni Joan Nano. Inisyuhan na ng notice of violation at pinagbabayad ng 25,000 pesos ng Metropolitan Manila Development Authority ang contractor ng MRT-7 dahil sa perwisyong idinulot ng kanilang proyekto sa mga motorista. Ito'y matapos na okupahin at butasin ng EEI Corporation ang 2 lane ng elliptical road para maglagay ng tower na tatagos mula North Avenue hanggang Quezon Memorial. Nagdulot ito ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia, hindi na ipagpaalam sa kanila ng contractor ang naturang hakbang kaya't hindi naabisuhan ang mga motorista. The problem is bigla na lang nilang sinara without giving us notice na iparelay sa tao, no? At upang masolusyonan ang problema ng traffic sa elliptical road, inatasan na ng MMDA ang contractor na maglagay ng yellow marking sa iba pang mga lane upang maiwasan na ang pagpapalipat-lipat ng linya ng mga motorista. Ang lahat ng mga pampublikong sasakyan ay padadaanin sa 2 outer lane malapit sa sidewalk. Papayagan lamang na magpalit ng lane ang mga pribadong sasakyan kung kakanan ng Quezon o Visayas Avenue. Pinabuksan na rin ng MMDA ang U-turn slot sa may Commonwealth Philcoa mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga upang madaanan ng mga motorista. So I told them to put right lane markings at paglabas ng Commonwealth, kailangan kung nasang lane ka, hindi ka naaalis. Kasi nagkaka-traffic yan yung palipat-lipat, nagkakaroon ng sagian. Ano? Muli namang binuksan ng contractor ang 2 inner lane na naokupa ng construction. Pansamantala ring itinigil muna ang konstruksyon sa may elliptical North Avenue upang matakpan ng binutas na kalsada at madaanan ng mga sasakyan. Sa pahayag naman na inilabas ng EEI Corporation, sinabi ng mga ito na iaayos na nila ang konstruksyon sa lugar at tiniyak na babayaran ang multang ipinataw ng MMDA. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakatakdang magsagawa ng test run ang Department of Transportation sa ikatlong set ng Dalian trains para sa MRT. Dadaan ito sa 1,000 km test run kapag off-peak hours, pagkatapos ay isa sa ilalim din sa 150 hours na validation test. Kung hindi makikitaan ng problema, gagamitin na ito sa regular na oras na biyahe ng MRT gaya ng unang 2 set ng Dalian trains na pumasa sa test runs. 2014 nang binili ng Pilipinas sa Dalian Locomotive and Rolling Stock Company ang 48 bagon sa halagang 3.7 billion pesos, subalit hindi ito agad napakinabangan dahil hindi akma sa MRT system. Nakipag-ugnayan naman ang DOTR sa Dalian upang ayusin ang mga tren nang walang gagastusin ang pamahalaan upang mapakinabangan na ng publiko. Iginiit ng National Meat Inspection Service o NMIS na nananatiling African Swine Fever-free ang mga karne ng baboy na ibinebenta sa bansa. Subalit, ang ilang mamimili hindi maialis ang mangamba matapos lumabas ang balita ng pagkalat ng naturang sakit sa ibang bansa.
Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Nagsagawa ng surprise inspection sa ilang pamilihan sa Metro Manila ang National Meat Inspection Service o NMIS. Isa sa pinuntahan ng grupo ang Pasig City Mega Market. Layo ng isinagawang inspeksyon na pawiin ang pangamba ng ilan sa African swine fever na kumakalat sa ibang bansa. Ang ginagawa po ng National Meat Inspection Service, katuwang po ng ating mga lokal na pamahalaan, ay patuloy po nagmamanman dito sa mga palengke para masiguro natin na yung binibentang karne ay safe. Ayon sa NMIS, nananatiling African swine fever free ang mga karne ng baboy na ibinibenta sa bansa. Paliwanag ng ahensya, 75% ng mga karne ng baboy na ibinibenta sa pamilihan ay galing sa mga local hog raiser at 5% lang ang iniaangkat sa ibang bansa. Ipinatigil na rin ng pamahalaan ang importasyon ng karne ng baboy sa mga bansa na may African swine fever outbreak. Sa kabila nito, nag-iingat pa rin ang ilang mamimili sa kanilang binibiling karne ng baboy. Siyempre, malay mo baka mamaya may dalang mga sakit yun. Titingnan ko yung binibili ko kung talagang kung talagang sariwa yun at saka hindi frozen. May bili pa rin pero tinitingnan po yung ng baboy. Nagtatanong dito sa nagtitinda na kung ano ba yung baboy nila, safe ba. Siyempre nakakatakot yun sa mga mamimili. Talaga ang mga meat inspection sa amin, araw-araw nag-inspect. Kada madaling araw. Bumababa pa lang ang baboy dito, ang mga meat inspector andyan na, nakabantay na. Walang nakakalusot sa amin. Panawagan naman ng NMIS sa publiko, ipagbigay alam agad sa kanila kung may nakikitang irregularidad sa mga ibinibentang karne ng baboy sa kanilang lugar. Hindi nakakahawa sa tao ang African swine fever, subalit maaari itong magdulot ng pagkamatay ng maraming baboy at magreresulta sa pagkalugi ng ekonomiya ng bansa ayon sa Bureau of Animal Industry. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Pasig City. Ipinapawalang bisa ng Department of Education o DepEd ang memorandum na nag-uutos sa mga pamunuan ng paaralan na pangalanan ang mga gurong miyembro ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Party List. Samantala, nananawagan din ng DepEd sa kanilang mga nasasakupan na idaan sa tamang proseso ang mga sulat na nanghihingi ng mga sensitibong impormasyon tungkol sa mga guro o kawani ng paaralan. Ito ang balita ni Eileen Cerudo. Nilinaw ng Department of Education o DepEd na wala silang natatanggap na opisyal na request ng Philippine National Police o PNP na nanghihingi ng impormasyon tungkol sa mga guro na miyembro ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Teachers Party List. Ito ay matapos maglabas ng memorandum ang DepEd Manila Division na nag-uutos sa mga pamunuan ng paaralan na pangalanan ang mga gurong miyembro ng nasabing partido. We have not received either at the central office or at our regions and division a request for such information. Agad namang nirevoke o pinawalang bisa ng DepEd ang nasabing memo. Ngunit napag-alaman ng DepEd sa isang pag-uusap sa mga opisyal ng ACT Teachers Party List noong nakaraang Biyernes, may sulat na ipinasa ang local units ng PNP sa pamunuan ng dalawang hindi pinangalanang paaralan. Magsasampa naman ng reklamo ang ACT Teachers Party List laban sa ilang opisyal ng Department of Interior and Local Government o DILG at ng PNP dahil sa paniniktik sa mga guro na miyembro ng kanilang partido. Yung mga pulis na pumupunta sa mga eskwelahan ay may dalang mga memo. Ang direktiba nga ay kunin ang pangalan ng lahat ng mga miyembro ng ACT o ng mga naka-align o kaalyado o kahanay ng ACT. Malinaw din dun sa memo na kaugnay ang paniniktik na ito sa parating na eleksyon. Samantala, hinunda na naman ng Teachers Dignity Coalition o TDC ang PNP dahil sa nasabing profiling ng mga gurong miyembro ng ACT Teachers Party List. Kinunda na rin ito ang DepEd dahil sa pagpayag umano ng ahensya sa paniniktik sa mga guro. Agad naman na aksyonan ng DepEd ang issue, ngunit aminado silang hindi ito sapat, lalo na't sa mga field units o mga paaralan dumidiretso ang mga request. We will be issuing a reminder or a directive to all our units that for requests, interagency requests that may involve sensitive personal information, then such requests
need to be referred to the central office for evaluation whether they meet the standards for data sharing. Aileen Cerudo, UNTV, News and Rescue. Siyam na raang nurse ng Department of Health sa Bicol Region ang 2 buwan nang walang natatanggap na sahod. Mula sa Legazpi City, Albay, ito ang balita ni Mai Bermudez live. Mai, ano ba ang dahilan? Bakit nabinbin itong mga pasahod na mga nurses dyan? June, limitadong notice of cash allotment at time constraint. Yan nga yung ibinigay na dahilan ng Department of Budget and Management o DBM dito sa mga nurses sa Bicol Region kaya't nabinbin ang kanilang mga sahod. Ngayon, karamihan pa naman dyan sa mga nurses na yan ay nagbigay ng kanilang serbisyo sa mga pasyenteng biktima ng Bagyong Usman. Bago matapos ang taong 2018, isang liham ang natanggap ng mga nurse mula sa Department of Health Center for Health Development sa Bicol Region. Nakasaad dito na hindi pa maibibigay ang sweldo ng mga Nurse Development Program o NDP nurses sa rehiyon para sa buwan ng Nobyembre at Disyembre. Limitado umano ang Notice of Cash Allocation o NCA na mula sa Department of Budget and Management o DBM na ipinadadaan sa DOH at dahil sa kakapusan sa oras. Na nalaman namin na na-late yung kanilang sweldo. We informed them in advance na we had an advisory sa kabos sa lahat ng aming mga NDPs na yung salary na would be delayed. Pero ipinangako naman ng DOH ang mga nabinbing sweldo ay maipapamahagi ngayong buwan ng Enero 2019. Kinausap ko sila. Of course, humihingi kami ng paumanhin sa kanila na talaga kahit anong gawin namin dito sa regional office, kung wala ang support or funds coming from the central, wala din kami maibibigay. June, hiningi natin kanina yung panig naman ng Department of Budget and Management. Tinext natin na tinawagan si Budget Secretary Benjamin Jokno. Ngunit hanggang sa ngayon ay hindi niya pa rin tayo sinasagot. Hinggil nga sa kung paano mabibigyan ng alternatibo yung pagbibigay ng sahod dito sa mga nurses o yung mga NDPs dito sa Bicol Region. Yan muna ang latest live. Balik sa June. Mai, paano na iraos ng mga nurses na ito yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan? 2 buwan yon, Mai. June, tama ka dyan, nakakalungkot nga dahil nagdaan itong mga holidays at 2 buwang sahod itong pinag-uusapan natin dito. Kanina nagpunta tayo sa Municipal Health Office dito sa May Daraga, Albay, pero hindi pumasok yung karamihan sa mga NDPs. Yung iba naman na mga NDPs mula naman dun sa Legazpi Health Office na pinuntahan din natin kanina ay wala rin doon nung ating i-check. So, alamin natin sa DBM kung ano yung mga alternatibong maibibigay dito sa mga nurses na ito. June? Alright, maraming salamat, Mai Bermudez. Nagulatan live mula sa Legazpi City, Albay.